mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about 7 ways to navigate the unknown, see through the eyes of faith. So our scripture is all about 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. So NA version, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my lord, what shall we do?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eye, and he looked up. He looked and saw the hills full of horses and chariot of fire all around Elisha. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, yung verse na ito is nagpapakita ng isang sitwasyon kung saan si Elisha at ang kanyang lingkod ay napapalibutan ng isang malaking hukbo. So, natakot ang lingkod, ngunit ipinaalala ni Elisha na may mas makapangyarihang hukbo sa kanilang panig. Ang hukbo na iyon ay si Jesus or ang ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin ni Elisha, nabuksan ang mga mata ng kanyang lingkod upang makita ang mga anghel ng Diyos na nagpoprotekta sa kanila. So ngayon, dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is life is full of uncertainties. So maraming bagay po yung hindi natin alam o kontrolado sa ating buhay. So maaari itong magdulot ng takot at paalala. Second is there is no uncertainty in God. So sa Diyos, ang lahat ay tiyak. Alam niya ang bawat detalye at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Third is we see with the eyes of faith. So kapag tayo po ay nananampalataya or may paniniwala or pananampalataya is natututo tayong makita ang mga bagay na hindi nakikita po ng natural na mata. At magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi malinaw ang lahat. So, ngayon, nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is see through the eyes of faith. So, dapat wag nating hayaang matakot tayo ng mga bagay na hindi natin alam. At sa halip is matuto tayo magtiwala sa Diyos at tingnan ng mga sitwasyon sa pamamagitan ng pananampalataya. So, second is fear no one when God is on your side. So, dapat ang Diyos ang ating kalakasan at protection sa lahat ng bagay, kaya't walang sino mang makakatalo sa atin kapag siya ay nasa panig natin. So, last application is navigate the unknown with complete trust. So, dapat nating harapin yung bawat hamon at kawalang katiyakan ng may lubos na pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga plano. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. So, our discussion talks about is what is the best way to face the unknown? So, para sa akin, yung pinakamabisang paraan kasi upang harapin natin yung mga hindi natin alam ay sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa Diyos. Bakit nga ba? Kasi kapag tayo po kasi nagtitiwala, yung kanyang plano ay mas nagiging or laging mabuti at siya ay palaging nandiyan upang gabayan at protektahan tayo. Tulad ng ginawa niya kay Elisha. So, dapat lang tayo kasing mag-surrender sa kanya ng ating worries, ng ating katakutan or takot. Kasi, kapag may pananampalataya tayo kay God, is bibigyan niya tayo ng authority or tsaka ng guidance para sa ating kaligtasan. So, ngayon, magpipray na po tayo. So, Panginoon, maraming salamat sa iyo, sa iyong walang hanggang kapangyarihan at proteksyon. Naway matuto kaming tumingin sa mga sitwasyon na sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi takot at laging magtiwala sa iyong plano. Palakasin mo po kami at ipaalala sa amin na ikaw ang aming kalungan sa bawat pagsubok at kawalang katiyakan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.